God bless you po, beloved Brother Louie. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tapoy manalangin. Praise God. Hallelujah. Dakilit mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa iyong pangalan. Aming pinakamamahal na Panginoon, kaya pinagpupuri. Nagpapasalamat sa iyo, Diyos, sa malayang pagkakataon pinagkalabas sa bawat sa amin. Upang aming pumapakinggan ng banal na salita, ang aming dalangin ni Diyos, magsilbi itong pagkain ng aming mga kaluluwa. Mag-isahin po mga webcast viewers, pinangaman ng Panginoon, ipaunawa mo sa kanila yung banal na salita. Bigyan mo sila ng pagkakataon makapaglingkod sa iyo, ibalingkod. Pangunahan mo ko sapagkat ko sa akin wala akong magawa. At sa iyong makapangyarihan pangalan namin sinasaway. Ang lahat ng demonyong hadlang at pag-alilangan. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, tao sa pusong pagkasalamat ay nakukulam sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ang babati sa magandang hapon, nagbibigyan dobleng paggalang sa ating minamahal, ginagalang ng Pastor Evangelista Willie Estrada Alameda, the time prophet of God. At patuloy po natin sinasarawi ang blessed memories and teachings of our beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Magandang hapon sa ating po sa mga beloved children, children-in-law, grandchildren, at great-grandchildren. Mga po sa tuwa natin mga pastor, sa lahat po ng mga aral, lahat po ng mga gagawa, lahat po ng mga kapatid sa buong daigdig, magandang hapon sa ating lahat. Puri natin dakilang Diyos. Kung ating po napakinggan ang patutuo kanina na kung paano isang kapatid ay inakyat ng ating dakilang Diyos sa langit. At doon ang kanya nakita rin minamahal ko, mga Kristiyano nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Kaya nga pag ikay pumunta sa gawain, gawin mong prioridad yung magpuri sa ating dakilang Diyos. Sabi ko naman, sapagkat ni kailanman wala kang madadala sa gawain ating dakilang Diyos na pangbayad para sa iyong kaligtasan. Kundi ang papurihan ng ating dakilang Diyos. Kaya po minamahal, pag magpuri ka, with full concentration, minamahal ko, maramdaman mo ang presensya ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ulitin ko, pag umuwi ka sa bahay na hindi mo naramdaman ang banal presensya ng ating dakilang Diyos, dumalo ka sa gawain, hungkag ang buhay mo, ibig sabihin, pati ang kaligtasan mo, alanganin. Tandaan po natin yung minamahal. Kaya nga po, maraming salamat. Inilagay kami sa bandang likod, nakikita ko. Yung napunta lang sa gawain, upang pumunta lang. Tandaan po minamahal, naalala ko sabi natin malapastor noong araw, pagka mga instrumentalist daw, nabitawan niya ang gitara, bumagsak, kaya pati yung tambol nabasag. Maligaya siya sapagkat nakita niya na mga tao na tumutugtog, minamahal ko, concentrate nila ng kaisipan nila. Sa atin din, minamahal ko. Ulitin ko, kaya tayo pumunta sa gawain ito upang minsan ang pangmadama natin ang presensya ng ating dakilang Diyos. Yung po pagsumikapan natin, minamahal. Kaya nga po, ang topic natin ngayon, citizens of heaven o mamamayan ng langit. Mamamayan ng langit. Isipin po natin, minamahal ko. Sabi nga po sa Biblia, ating tignan, minamahal ko, yung para sa langit. Hindi yung para sa ating sarili, sapagkat tandaan po natin, pag inisikaso natin yung sarili natin, minamahal, hindi tayo asikasuhin. Ngunit pag asikaso mo ang paglilingkod mo sa ating dakilang Diyos, may Diyos na nakatunghay at siyang magpapala sa iyo. Tandaan po natin, minamahal. Kaya nga po, ang pagiging tagalangit mo ay bukal ng kaligayahan. Isipin mo naman, galing tayo sa iba't ibang relihiyon. Akala natin totoo. Ano sabi na nagpatuto kanina? Hindi pala. Kaya minamahal, magpasalamat tayo kapag dumako ka sa gawain ng ating dakilang Diyos. Pag sumikapan mo, minamahal. Ito ay utos. Hindi yung pababayaan kita, mapunta ka sa impyerno. Hindi, minamahal. Kinakailangan sabihin ko sa iyo na pag ikaw ay nasa gawain, i-concentrate mo yung puso't kaisipan, wala kang ibang gagawin. Kundi ang luwalhati natin dakilang Diyos sa tiyak na bagay. Sabi nga, and everything shall be added unto you. Basta natin minamahal ko dito sa Lucas 10:20, minamahal. Dito po sa Lucas 10:20, ganito po ang pagkasulat. Gayon may, huwag ninyong ikagalak ito
na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyo ikagalak na nakasulat ang iyong pangalan sa langit. Amen. So minamahal, nakasulat ang pangalan niyo sa langit. Ulitin ko yung patuto, minamahal ko sa may kabaldon, minamahal ko, bigyan ka ng eraser. Gagamitin mo ba? Ikaw ba ang bubura ng pangalan mo sa langit? Tandaan po natin, minamahal, it is for you to decide. Kaya nga po, pag ikay Kristiyano, magiging, dalawa. Kami minamahal ko yung tatlo ng citizenship namin. Filipino citizen, senior citizen, at saka citizen of heaven. Makita po natin minamahal, di ba? Mas mainam yung pangatlo, citizens of heaven. Para sa langit ka. Noong tayo po minamahal ko, wala sa atin dakilan Diyos minamahal. Sabi nga, dito pa lamang sa lupa, maligaya ka na at bayad ka na. At alam mo, pag hindi ka naglingkod sa ating dakilan Diyos, sasabihin ko sa minamahal ko, maging sa ating televiewer, alam mo pag hindi ka naglingkod sa ating dakilan Diyos, isang tiyak na bagay, dito pa lamang sa lupa, impyerno na buhay mo. At doon ang punta mo, minamahal, sinasanay ka lang. Kaya nga po minamahal ko, ang sabi, katiyakan ng kawalhatian sa hinaharap. The glory of God, makikita mo yun. Isipin po natin yung minamahal. Kaya nga po, ang iniisip na iba, maging masigaan ang buhay. Mas maganda ang buhay ko sa kamag-anak ko. Hindi po minamahal. Ang sabi nga po, maging maligaya ka pag nakita mo yung glory naman ng Panginoon. Alam ba, prayer ng mga totoong Kristiyano, minamahal ko, to see your face, Panginoon. Makita kita ng mukhaan. Hindi sa pagpalain mo ko. Bahala Diyos siya, minamahal. Kung pagpalain ka, kahit anong panalangin mo, manalangin ka na, hindi ka pagpalain, pagpapalain ka natin dahil sapagkat ang Diyos natin, minamahal ko ipapagpala. Basahin natin, Lucas 22:30, minamahal. Praise God. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 22, ang versikulo po ay 30. Upang kayo'y magsikain at magsiinom sa aking dulang, sa kaharian ko, at kayo'y magsiupo sa mga luklukan na inyong hukuman ang 12 angkan ni Israel. Amen. Isip minamahal dito sa lupa, hindi mo nasubukan maging judge. Samantalang sabi sa Biblia, minamahal ko, ikaw ang kasamang huhukom sa 12 tribo ng Israel. Isipin po natin yung minamahal. Ang sabi na pinag-usapan natin yung kaluwalhatian kanina, the glory of God. Ngayon nasa iyo ang kaluwalhatian natin mula Panginoon, kasama ka. Kasama ka namang huhusga, mag-judge sa 12 tribo ng Israel. Isipin po natin yung minamahal. Ang sabi nga po, pag ikay anak ng Diyos, hindi ka na mahusgahan. Bakit minamahal? Ipinakita mo na sa ating pinakamamalapan kung sino ka dito sa lupa. Kaya nga po minamahal ko, dito sa lupa, wala kang maitatago sa ating pinakamamalapan sapagkat alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya sabi nga, why not? Bakit hindi bibigay the best mo sa ating pinakamamalapan noon? Kaya lang kasi minsan minamahal ko iba, minamahal ko nagtatago pa. Baka sakali. Tandaan po natin minamahal, baka sakali ka, tagalabas ka, wala ka sa pakod na ito. Baka sakali ka pa eh. Baka pumunta ka, gusto pa pumunta ng Bukawi. Sa Bukawi, minamahal ko nung araw, nung bata kami, narin yung Mindanao, yung Zamboanga, puro kabaret yan, minamahal. Yun ang gusto mong puntahan, minamahal ko kapatid, tandaan po natin, minamahal ko. Ang nais puntahan ng Kristiyano, hindi sa mapupulang ilaw, kundi sa langit, walang hanggang liwanag sa piling ng ating dakilang Diyos. Kaya po, minamahal ko, may pangako tayong permanenteng tirahan. Permanente tirahan, ibig sabihin, minamahal ko, hindi ka na palalayasin pa. Sapagkat doon sa langit, minamahal ko, hinanda na ng ating dakilang Diyos ang mansyon para sa iyo. Dito sa lupa, pwede kang palayasin. Hindi ka kasi makapagbayad. Mas masarap yung gin kaysa bayad sa upa sa bahay. Kaya nga sabi niyo, abang lingkod, minamahal ko, hindi ako sa nagtataas ng sarili. Inuna sa akin ng ating dakilang Diyos kung ano yung iisipin ko para sa akin. Ibinigay na nung ula pa man. Ano yung minamahal ko? Magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng bahay. Magandang tirahan. Kahit na may baha, okay lang. Ngunit, ipinakita na natin dakilang Diyos kung gano'n siya kabuti sa bawat isa. Kung ginawa ng Diyos sa akin yun,
Pwede niyang gawin yan sa'yo. Kung nasa isip ng ating dakilang nakita natin mula Panginoon, natapat ka sa Kanya. Tandaan po natin yung minamahal, yung pagiging matapat. Doon nakikita, doon sinusukat ang ating dakilang Diyos kung pwede ka nga sa langit. Sapagkat tandaan po natin, minamahal, may dumalo sa gawain, bahala ka riyan, magpuri kayo. Bahala ka riyan, basta ako. Tandaan po natin, minamahal, pag nasa gawain ka, hindi mo magawa sa bahay yung pagpupuri dito sa gawain. Walang hahadlang sa iyo. Kahit na pumalakpak ka, kahit na lumundag ka, kahit na sumayaw ka, umikot ka pa. Walang sasansala sa iyo. Huwag ka lang umikot na katulad kay Brother Mayo noong araw. Parang helicopter. Kaya pagka nagpupuri ka, lagi ako yumuyuko. Baka tamaan ako sa liig. No? Pero po minamahal. Kaya nga po, pangako ng permanenteng tahanan, minamahal ko, Juan 14:2, ating pong basahin, praise God. Aklat ng Juan, Kapitulo 14, ang talatay 2. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Amen. So, hindi mo na problema, minamahal. Tanda mo kung ipinangako ng ating dakilang Diyos, yung tahanan mo sa langit, dito rin sa lupa, bibigyan ka ng ating pinakamamalapanon ayon sa iyong katapatan. Ayon sa tibay ng iyong pananampalataya, subukan ka natin dakilang Diyos kaysa tumira ka, minamahal ko, sa tabi ng kalsada. Katulad kay Lazaro, minamahal ko. Dinidilaan na ng mga aso, minamahal ko, yung mga sugat, minamahal. Ngunit, sa mga susunod na talata, nakita siya sa bosong of tabi ni Abraham. Naroon siya, inaaliw siya ng anghel ng ating pinakamahal Panginoon. Kaya sabi nga pong minamahal, huwag mo isipin yung dito sa lupa. Sapagkat dito sa lupa, pwedeng nakawin, pwedeng mawala, minamahal ko. Ngunit tandaan po natin, minamahal, ang pangako natin dakilang Diyos, hindi kailanman, hindi ito nagbabago. So, katiyakan ng walang hanggang pag-asa. Isipin po natin, minamahal ko, ang tao, minamahal ko, nangangako, baka wala rin. Ngunit sa atin, dakilang Diyos yung pag-asa natin sa langit. Kaya tayo narito. Kaya tayo dinila ng Diyos sa dakong ito upang pag-aralan ang kanyang salita, pakinggan ang patotoo, at tumibay yung pananampalataya. Sapagkat tandaan po natin, minamahal. Marami tayong kababayan, minamahal ko. 105 million daw. 120 ang sabi ng ibang lingkod, minamahal ko, sapagkat may mga tao hindi rehistrado. Kaya nga po, sinusulong nila yung national ID. Sa pagkadarating araw, sitahan yan. Pag wala kang national ID, isang tsak na bagay, may kalalagyan ka. Ngunit, pag ikay anak ng Diyos, minamahal, katulad ng patotoo, minamahal ko. Wala kang ID, pabababain ka ng jeep. Ngunit pag anak ka ng Diyos, hindi ka papansinin. Bakit, minamahal? Hindi ka nila nakikita. Ganun po kabuti ang ating dakilang Diyos, minamahal, kaya nga po, ngayon pa lang buuin mo ang iyong pananampalataya na naglilingkod ka sa buhay at makapangyarihan Diyos. Bawat hingin mo sa Kanya na may pananampalataya, tutugunin ng ating pinakamamalapanon. Ngunit minsan kasi, minamahal, tayo ang naghahari sa ating sarili. Tayo. Kaya sabi nga, pag tayo, hindi tayo kalulugdan ng ating dakilang Diyos. Bakit? Ikaw ang bida eh. Samantalang ang totoong Kristiyano, ang bida sa kanyang buhay ay ang dakilang Diyos. Siya ang may tugon ng lahat. Nasa kanya lahat, pati ang buhay mo. Hawak niya, kaya niya kitlin ang buhay mo ngayon. Ngunit binuhay ka ng ating dakilang Diyos. Bakit? Para ikay maging magandang patotoo na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay mabuti at nagbibigay ng mahabang buhay. Yung po minamahal, kaya nga po, katiyakan sa walang kamatayang pag-asa. Pilipos 3:20, ating po basahin, praise God. Sa mga taga-Pilipos, 3:20, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesu Kristo. Amen. Maliwanag ang sabi sa Biblia, our citizenship is not on this earth, kundi sa langit. Isipin po natin yung minamahal.
Nilalang tayo ng ating dakilang Diyos, inilagay tayo ng ating pinakamamalapanon sa totoong iglesia upang maging halimbawa ng ating mga kababayan na may Diyos palang totoo. Sapagkat sa kanila, yung pinanggalingan natin, tayong bumili. Iba nga sinasanla. Isipin mo, ang Diyos mo, sanla lang sa'yo. Pwede ba yun? Samantalang, siya tumubos sa ating kasalanan. Oh? Kaya makita po natin minamahal. Kaya magbigay ng pasasalamat sa ating dakilang Diyos na dinala kanya sa gawain ito. Sapagkat tandaan po natin, minamahal, iba yung pinili ng ating dakilang Diyos. Marami ang patotoo, narinig po natin patotoo, nasaan sila, minamahal? Wala na sila. Ngunit ikaw na umaasa na isang araw makikita mo ng mukha ng pinakamamalapanon, narito ka. Bakit, minamahal? Noon pa man, alam ng ating dakilang Diyos na gaano kahirap, kahit na mahirap, maglilingkod ka at hihintayin mo yung pinakamamalapanon kahit ano pang pagsubok na yung daadaanan, isang tak na bagay, mananatili ka naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Bakit, minamahal? Sapagkat binigyan mo ng kahalagahan ng iyong kaligtasan. Kaya sabi, minamahal, bibigyan ka pa natin dakilang Diyos ng maluwalhating mana, a glorious inheritance. Isipin po natin yung minamahal. Kung dito sa lupa, minamahal ko, kinuha na lahat nila kayamanan. Sa kanila lahat. Ang sabi nga niya, balik ko sa mga mag-anak namin, sa inyo na yan, may lupa naman ako, kaya lang lupa ko nasa paso. Sa kanila na yun, minamahal. At actually, minamahal ko, hindi sila nakinabang sa lupa na kanilang inangkin na ipinimigay kahit kanino. Ang anak ng Diyos, minamahal ko, meron mansyon sa langit na hinihintay, hihinanda ng dakilang Diyos sa akin. Yung mga isipin po natin, minamahal. Ulitin ko, hindi ka dinala ng ating dakilang Diyos sa lugar nito upang maghirap. Actually, kung pag naghirap ka, minamahal ko, kasalanan mo yun. Bakit? Hindi mo sinunod. Sabi ka, hindi ka nakikinig sa paliwanag. Kung minsan nga, ang Kristiyano, ay dumalo lang ako. Parang nung araw, ay nagsimba ako. Pero nagsimba, ang dala-dala yung debidindaso. Nagte-text, inaalam kung sino yung sultada numero 36. Nasa loob ng simbahan, sabong iniisip. Ngunit sa atin ngayon, minamahal, ilagay mo sa iyong isipan na kahit hindi mo nakikita ang Diyos, alam ng pinakamamalapanon kung ano iniisip mo ngayon. Mapalakpakan ba natin ating dakilang Diyos? Sa Diyos, wala kang may tatago. Wala kang may tatago. Kaya sabi niya, it's either you do the will of God or you do your will. Huwag mo isipin, minamahal ko, kakaiba ka sa Kristiyano. Kung yung nakikita mo marami, yun ang sundin mo. Hindi ikaw nasusunod. Sapagkat ngayon, minamahal, maaari siguro kabaguhan, minamahal ko. Ngunit, pag ginawa mo ang iyong kalooban ni santak na bagay, maliwanag pa sa sikat ng araw. Hindi mo dinadaya ang pinakamamalapanon, ang dinadaya mo ang iyong sarili. Bakit ka pa nagpunta rito? Samantalang itatapon ka naman sa impyerno. Pag ikay nasa langit, gawin mo yung 100% na kalooban ng ating dakilang Diyos at isang tsak na bagay. Pupunta ka ron, and see you in heaven. Yun ang maririnig mo. Ngunit pag hindi mo sinunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos, isang tsak na bagay, sorry na lang. Bye-bye. Ganun po, minamahal. Kaya nga, sabi sa Biblia, minamahal ko, pagkakaloob ng maluwalhating mana. Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 4, ating pong basahin, praise God. Dito po sa unang sulat ni Apostol Pedro, Kapitulo 1, ang versikulo po ay 4. Sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Amen. So, yung mana na hindi kumukupas para sa langit, hinanda ng dakilang Diyos para sa iyo. Isipin po natin yung minamahal.
ang mapabilang ka lang sa gawain ng ating dakilang Diyos at mapakinggan mo yung totoong himala ng pinakamamahal na Panginoon, maging kagalakan mo na dinala ka ng ating dakilang Diyos sa lugar na ito. Sapagkat alam po natin, minamahal, yung napapakinggan ng himala, yung alam dating himala, nung araw, minamahal ko. Ay! Nanalo ko sa sabong. Salamat. Pagpapasalamat ka sa Diyos, sa sabong ka nang galing. Pambira. Yung Diyos mo, konsentidor. Nanalangin mo na. Sana may madaya ako sa sugalan. Isipin mo, minamahal ko. Mandadaya ka sa sugalan, tinawag mo pa yung Diyos mo. Sa bagay, pakikinggan ka, hindi naman Diyos na totoo yun. Hindi naman yung Diyos na milalang ng langit at lupa yun, minamahal ko. Kundi Diyos ng salibutan. At yun ang sinasamba ng napakaraming Pilipino ng tao sa daigdig, minamahal. Yun ang kanilang gusto, minamahal ko. Ayaw nilang maglingkod sa ating dakilang Diyos. Sabi nga kasi, Brother Ped, kasi ginagawan ka ng mabuti. Ikaw din. Pag naglingkod ka sa Diyos, baka mas mabuti pa ang gagawin sa iyo ng pinakamamalapan. Bakit ang tayo maglingkod? Ay, mas masarap sana magbira. Dito palasing-lasing kami, pwede magbira sa langit din ang punta namin. Kung nakabili ka na ng panibagong langit, meron ko ng sarili, pwede. Pero yung pupuntahan kong langit na kung saan dadalhin ng Diyos ang kanyang binanal, dito pala mas sa lupa. Yung mga taong nakakakita, nakaranas ng mga totoong himala ng ating dakilang Diyos, sila makakasal mo. Ano sabi, minamahal? Yung patuto kanina? Anong ginagawa ng mga Kristiyano ron sa langit? Nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Kaya pag narito ka, minamahal na kapatid, it is a warning to each and every one of us. Tandaan po natin, hindi tayo napunta rito, minamahal ko, upang magpalista lang. Sabihin natin, narito ako. Hindi, minamahal. Sa bahay pa lang, alam ng mala Panginoon kung sino ka. Alam natin, dakilang Diyos, kung saan ka ilalagay. Kaya nga po, minamahal, maglingkod tayo ng tapat sa ating dakilang Diyos. Because we are the citizens of heaven, minamahal. Tayo tagalangit, minamahal. Oo, inaapi ka, dinadaya ka, niloloko ka ng salibutan. Ngunit tandaan po natin, minamahal ko, lahat ng dinaya nila, lahat ng panloloko nila, minamahal ko, babalik din sa kanila. Babalik din sa kanila. Nasubukan ko, minamahal ko, yung kalaking taong ito, minamahal, murahin ako. Ang nagmura sa akin, babae pa, minamahal. Anong ganti? Diabetes. Murahin niya yung gamot niya. Sige, murahin niya yung gamot niya. Ngayon tandaan po natin, minamahal, ang anak ng Diyos, ni kailanman, hindi pinababayaan ng pinakamamahal na Panginoon. Maganda sa atin yung mga awit at manunugtog, minamahal. Basahin natin, minamahal ko, yung huling bersikulo. Apokalipsis 21:27, praise God. Last verse. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 21, ang talatay 27. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumaldumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Amen. So minamahal, yung mga karumal-dumal, yung nakasulat lamang sa aklat ng Kordero, silang dadali ng ating dakilang Diyos sa langit. Isipin po natin yung minamahal. Ulitin yung pagbasa sa inyong mga tahanan. Hindi lamang dito sa gawain na nakikinig kayo, kung minsan nga hindi nakikinig. Hindi na unawaan. Ayaw unawain. Bakit, minamahal? Para sila sa impyerno. Kung ikay na sa langit, makinig ka na mainam. Sapagkat tanda, minamahal, kung maaaring ang pangangaral na ito, hindi na maulit, minamahal. Maaaring mamayang gabi, bumalik ang ating dakilang Diyos, bukas kaya. Bukas na madaling araw. Kung hindi ka nakinig, sayang. Ay, 20 taon ako sa wala pa nun. Ano? Kung 30 taon ka. Hindi ka na naman nakikinig. Hinayaan kita, dudumalo sa gawain. Pag preaching time, hindi ka nakikinig, hindi mo inuunawa. Saan kaya ang punta mo? Yun po, minamahal. Kaya nga, unawain tayo na mainam. The Word of God is for us. Ang salita ng Diyos para sa atin.
Ang tao na sa libutan, minamahal ko. Ang gusto ng pakinggan, minamahal ko. Yung masarap sa kanilang paningin o pandinig. Yung masarap sa kanilang sigmura, ala ka stage side. Ngunit ang anak ng Diyos, minamahal, nanggaling na tayo ran. Galing na tayo sa karamdaman, galing tayo sa sakit, minamahal ko. Galing tayo sa sakit ng ating kapwa, minamahal. Ngayon na tayo po'y pinili ng ating dakilang Diyos, sabi nga, I will be with you, sabi natin dakilang Diyos. Kaya nga po, igaganti ka ng pinakamamalaparan sa lahat ng gagawa na masama para sa'yo. Hindi ba iniisip yun, minamahal? Kinakailangan mangyari yun. Bakit? Pangako yun ng ating dakilang Diyos sa bawat isa. Kung minsan nga, minamahal ko, hinahayaan natin sa mga sarili. Kahit na Kristiyano ko na, nilalaro ko pa ng kaaway. Pumapayag ka naman kasi nag-enjoy ka. Tandaan po natin, minamahal. A true Christian is more than conqueror. Ang totoong Kristiyano, may sigit pa sa mananagumpay. Kaya tandaan po natin, minamahal. Magmula sa araw na ito, tignan mo kung sino ka. Sabi nga, huwag mong bigyan ng hustisya ang sarili mo. Ang iyong pakinggan, ang salita ng ating dakilang Diyos, ang basahin mo, ang salita ng pinakamamahal na Panginoon, sapagkat tandaan po natin, minamahal. Lahat ng ginagawa natin, mali. Kaya lamang tayo nagiging tama, sapagkat ang katwiran ng ating dakilang Diyos ay nasa atin. Ang plano ng ating dakilang Diyos, dalhin tayo sa langit. Ang iba iniisip, mag-enjoy sa lupa. Tandaan po natin, minamahal, pagka ganon, maiwan ka. Mag-enjoy ka na sa lupa. Kung nais mo ang langit, gawin mo ng 100% yung para sa pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ulitin ko, minamahal ko, yung huling salita, alam ng Diyos ang puso mo at kaisipan. Huwag kang magbago sa ating dakilang Diyos sapagkat ang Diyos natin, ni kailanman, ang pag-ibig niya, hindi nagbabago. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Tayo umawit, minamahal. Awin natin yung langit ay nilaan. Makamag-anak natin, kung minsan, ulitin ko, minamahal, tinatawanan niya nila ang Kristiyano. Naghihirap na. Losyang ka na. Ngayon tandaan natin, minamahal. Hindi sa pisikal na anyo nakikita ang mananampalataya. Maari, yung palabas natin, minamahal, may kabanalan. Ngunit ang ating puso't kaisipan, alam ng ating dakilang Diyos. Kung ikaw ay para sa Kanya, palalaguin niya yun. Ikukultivate ng ating dakilang Diyos sapagkat nais niya na ang Kanyang banal na salita ay mapakinggan ng lahat ng tao. Ngayon, alam ba natin? Nasaturate na ba natin ang buong daigdig? Bibigyan pa tayo ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos. Minsan pa. Gamitin mo yung kaalaman mo. Gamitin mo ang talinong galing sa ating dakilang Diyos. Ang pagkakataon kaya. Sapagkat pag hindi mo ni ginawa yan, minamahal ko, sayang ang ipinangaral sa'yo. Sayang ang buto na mabuti na ipinangaral sa'yo. Bakit, minamahal? May mga tao kasing gano'n, minamahal ko. Silang gusto maghari. Ngunit pag anak ka ng Diyos, ikaw ay lingkod lamang ng pinakamamahal na Panginoon. Magpakumbaba ka. Sapagkat ang nais mong maitaas ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Umawit tayo, minamahal. Mananatili kailanman.
minamahal na Panginoon. Hallelujah. Walatig ka dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga baguhan. Sa araw pong ito, kung mayroon man, kayo po ay lumapit sa harapan, mga minamahal, upang tanggapin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, napakahalaga na dito pa lang sa lupa ay matiyak na ng tao na saan siya pupunta kapag dumating yung tinatawag na kamatayan. Dalawa lamang patutunguhan ng tao, mga minamahal, langit at impyerno. Mga minamahal, may 4 na reglamento ang kaligtasan na isasagawa ng tao upang ang tao po, mga minamahal, ay magkaroon ng katiyakan na siya ay magmanang ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Unang-una po ang pananampalataya. Sabi ng Hebreo Kapitulo 11, ang bersikulo po ay 1, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya ang ibig sabihin, mga minamahal, na mga bagay na hindi nakikita, ito po ay hindi pa natin nakikita, subalit ito po, mga minamahal, ay atin ang pinaniniwalaan at pinagkatiwalaan na ating pong makamtan. Kaya ang pananampalataya ay ito po ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Sabi ng Hebreo Kapitulo 11, ang bersikulo ay 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbiganti sa mga sa Kanya'y nagsihanap. Ang pangalawang reglamento ng kaligtasan, mga minamahal, ay ang pagsisisi. Sabi ng banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kalulatian ng ating dakilang Diyos. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang nagawang pagkasala sa paningin ng ating dakilang Diyos, ito po ay dapat ay pagsisihan. Kinakailangan po yung makadiyos na pagsisisi. Anong ibig sabihin ng makadiyos na pagsisisi? Lahat ng ating mga ginawang pagkasala, mula na tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, dapat nating talikuran at huwag na nating babalikan. Yun po ang ibig sabihin na makadiyos na pagsisisi. Ang ikatlong reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sabi ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa kapagbabawad ng inyong makasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kinakailangan po ang tao ay mailubog sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, ang layunin para mapatawad ang kanyang mga kasalanan. At ika-4 na reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa Espiritu Santo. Ang Diyos na po ang gagawa. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, sabi ng Biblia, tatanggapin natin ang kapangyarihan pagdating sa atin ng Espiritu Santo at tayo maging mga saksi sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-huliang hangganan ng lupa. Masaksihan natin ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, magpagaling ng karamdaman, magbago ng buhay at magpalayas ng masamang espiritu. Kaya sa mga sandaling ito, ating beloved live webcast viewers, kahit saan dako naroon, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos bilang hari at tagapagligtas ng iyong buhay. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Itaas niyo inyong mga dalawang kamay at iyo ko ang inyong ulo. Sabihin niyo ang katagang aking babanggitin, panalangin. Sabihin niyo, mga minamahal, dakila at magpapala namin Ama sa langit, Diyos at makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, narito po ako, isang taong makasalanan. Lubos at labis po akong nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasal. Mula na ako'y mag-aisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako 10 ng aking mga mahal sa buhay.
Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip salita, sa gawa at katotohanan. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa langit. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami na po ang manalangin para sa inyo, mga minamahal. Hallelujah. Dakila at magpupala namin ang masalangit, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus. Sa undalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong propeta sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, sa aming dinadalangin, ang lahat ng aming live webcast viewers sa mga sandaling ito, dakilang Diyos. Batid namin, mahal na Panginoon, na hindi maiksi ang iyong kamay upang hindi mo sila maabot. At walang bagay na mahirap sa iyo, dakilang Diyos, kabagan mo sila. Pagkaluban mo sila, mahal na Panginoon, ng pagkakataon, dakilang Diyos, na sila makapaglingkod sa iyo. Makasama namin sa paglilingkod hanggang sa maligayang pagbabalik, mahal na Panginoon. Iligtas mo sila, maging ang kalang mahal sa buhay. Ang lahat ito'y aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At tayo po tuloy-tuloy na sa lahat po ng ating pangailangan. At ang buong pagkataon po ay akin na pong ibinibigay sa ating beloved preacher, Benedict Porlay. Amen. God bless you, beloved Brother Urel. Mga minamahal, tayo po dadako po sa lahat ng ating pong mga pangailangan. Ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos, lahat ng ating mga kahilingan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po dumalangin, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na ating pong dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Mapagpahal namin Diyos ang mga banal sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa una't panlangin po na ayon po minamahal at ginagal na pastor, mahal na Panginoon, ang bawat sa amin, O Diyos, kami po, mahal na Panginoon, nagsusumamo. Humingi kami, O Diyos, ng kahabagan. Sa mo kami nasumpungan sa mga pagkukulang, sa mga pagkakasala. Mahal na Panginoon, kahabagan mo kami. Patawain mo po ang bawat sa amin, mahal na Panginoon. At dinadalangin po namin, mahal na Panginoon, hallelujah. Nakikita mo, O Diyos, ang lahat ng pangailangan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, sa hapong ito. Tugon mo po, Diyos, ang lahat ng kalamang kahilingan sa iyo, mahal na Panginoon. At patuloy po namin din dalangin sa iyo, mahal na Panginoon, ang kalakasan, kalusugan, mahabang buhay na aming po minamahal, ginagawa na pastor, ganin po sa kanilang mga minamahal mga anak, patuloy mo silang pag-ingatan, pagpalain, mahal na Panginoon, ang lahat ng mga kapamanggagawa, lahat ng mga kapatiran, pagpalain mo, Diyos, ang lahat ng mga anak, tugunin mo ang lahat ng kalang mga kahilingan sa iyo, sa mga pangalan mo, ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, ipatong niyo po ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo at yung kaliwang kamay, ilagay niyo po doon sa bahagi kung saan nandoon yung mga karamdaman. Ating pong palayasin yan sa makapangyarihang pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kung may problema, ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos, niyan po'y kayang lutasin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Mahal na Panginoong Jesus, sa una't panlangin po na ating pong minamahal at ginagalang na mahal na pastor, mahal na Panginoon, sa iyong makapangyarihang pangalan na aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sama-sama namin pinapalayas lahat ng uri ng karamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagkapalas, be healed in Jesus' name, be healed in Jesus' name, hallelujah, problem be solved in Jesus' name, hallelujah, vices begun in Jesus' name, hallelujah, be healed in Jesus' name, problem be solved right now in Jesus' name, amen, amen, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, bilang ating pong taos-pusong pagkapasalamat sa ating pong dakilang Diyos, sa katugunan ng ating mga kahilingan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po sumigaw ng 3 beses ng Hallelujah, praise the Lord, kasabay po ang paglukso. Sabay-sabay po tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ating po palakpakan na ating po pinakamamahal na Panginoon. God bless you po mga minamahal. Tayo po dadako po sa ating po mga announcement. Akin pong binibigay sa ating beloved Jonet. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher, beloved brother Benedict Porlahi. At palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord.
At tayo po idadako po sa announcement. Amen. Praise the Lord. At ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon na ating pong isinasagawa sa pamamagitan ng live webcast. Kapag araw po ng Miyerkules, nag-uumpisa po ito ng alas 12 ng tanghali at natatapos po ng alas 4 ng hapon. At kapag araw naman po ng Biyernes, nag-uumpisa rin po ito ng alas 12 ng tanghali at natatapos din po ito ng alas 4 ng hapon. At kapag araw naman po ng Linggo, nag-uumpisa po ito ng alas 10 ng umaga at natatapos din po ito ng alas 4 ng hapon. Amen. Praise the Lord. At ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa radio program, ito po ay mapapakinggan sa istasyon ng ating mga radyo sa DCMA 1530 kHz AM band mula Lunes hanggang Sabado. Nag-uumpisa po ito ng alas 11 ng gabi, natatapos naman po ito ng alas 12 ng hating gabi. At sa television naman po mga minamahal, ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos, ito po ay mapapanood po natin sa Channel 4 o PTV4 tuwing Sabado, nag-uumpisa po ng alas 10 ng alas 10:30 ng gabi at natatapos naman po ng alas 12 ng hating gabi. Amen. At dito po nagtatapos ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos at tayo po ay dadako po sa pagpapasalamat sa mahal na Panginoon, closing prayer. At akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa mananalangin ating pong beloved brother Noel Corbito. May God bless you at beloved your discussion. Mahal, tayo magpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Opo, nakila Diyos, Ama Manal, sa pangalan mo ang pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat, Mahal Panginoon, sa ipatuloy paggabay, Mahal Panginoon, sa pangunat na lang namin minamahal. Ginagala Evangelist na sana namin na nakila Diyos. Maraming salamat, Mahal Panginoon, sa iyong pagpapala, Mahal Panginoon, sa lahat na iyong malalagawain, Mahal Panginoon, yung linangisan, Mahal Panginoon. Maraming salamat na kila Diyos sa iyong pagpapala, Mahal Panginoon. At higit sa lahat, Mahal Panginoon, iyong tabi sa presensya, Mahal Panginoon, na pinagkala mo sa bawat isa sa amin, Mahal Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. Dalangin namin sa iyo, Mahal Panginoon, sa aming pag-uwi sa kanya-kanyang tahanan, Mahal Panginoon. Kami hiwalay mo sa anumang krisya sa pamakan, Mahal Panginoon. Lukuman mo kami, Mahal Panginoon, yung kapangyarihan nagmumula sa iyo, Mahal Panginoon. Pagpalain mo kami, Mahal Panginoon, dito sa panalangin namin sa iyo. Kami rin pangalan mo ang pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord.